Okay mga ka-riders, mainit-init pa, bagong dating. Ito po yung latest version ng Rossi Bantul 125. Okay, yung 125 po, ito itong kulay blue. Ayan. Mamaya na natin pag-usapan ng presyo na po. Then meron din siyang 110. Ito po, sa mga mas matipid sa gasolina, ito po ang ating mapipili, 110cc. Okay, ganun din po ang available na kulay dito sa 110cc ay black, yellow, red saka blue. Then ano po siya, bali combine po ng matte black and glossy black ang kanyang kabuoang kulay. Okay, isa-isahin natin ha. Unahin na natin dito sa kanyang pinaka headlight. Okay, mas maganda tong asul talaga eh. Okay, akalain nyo po na halogen bulb siya, pero hindi po, LED na po ang kanyang headlight. So kulay white po ang kulay nito, pati po yung kanyang high beam, low beam. And then naka LED rin po ang kanyang turning signals. Mukhang kasama na rin po dito ang kanyang DRL. Okay, punta na tayo dito sa kanyang taillight at turning signal sa likod. Dito talagang ang lupit po dahil all LED na po, pati kanyang taillight ay sa loob. Nakikita ko po yung mga LED niya o yung mga diode niya hanggang dito sa kanyang mga turning signals. Umanga po ako sa kanyang bagong decals. Okay, hindi na po siya exaggerated tignan. Kumbaga, medyo elegant na rin po ang kanyang design. Ito mapapansin po natin yung kanyang decals ito, Rossi. Then yung kanyang pong model name na Bantul. Ayan, bali combine po ng gray. Medyo may pagka-reflectorize po itong kanyang decals. Then yung kulay blue na lining dito sa taas. Ang ganda rin po. Kaya buhay na buhay ang kulay ni Rossi Bantul 125. Okay, bilib na po talaga ako sa Rossi dahil sa halagang below 50k na motorsiklo, naka-mag wheels na po ang kanyang dalawang gulong. And then ang angas din ng kanyang forma, hindi ho siya cheap tignan, mukha hong class din at mamahalin ang dating ng mga mags na to. Dumagdag pa sa kanyang forma yung matte black finish na kulay niya. Basta ingatan lang po natin na huwag mapadaan sa malalalim na lubak. At sigurado pag ito ho ay natsyempuhan at mabilis ang takbo natin, UP ho o Bengko ang itsura ito, mahirap na po i-remedyohan yung ganon. Then may sukat po na 2.50 by 17 ang kanyang gulong. Yung kanya naman pong rim size ay nasa 1.60 by 17. Okay, bali tube type pa po ang Chongqing na brand ng gulong na to. Of course, made in China po. Then telescopic fork naman po dito sa kanyang front suspension na meron pong sticker ng Rossi magkabila po. And then ang angas din ng kanya naman pong single disc dito sa kanyang front brake. Ang ganda po ng kanyang pagkaka-wavy. Pero sana mas nilakihan pa yung diameter itong kanyang disc para mas tumerno po dito sa size 17 na mags. Sa rear tire nasa 2.75 by 17 ang kanyang sukat. Naka-drum din po ang kanyang rear brake. And then dual shock na po ang kanyang rear suspension. And then ito, maganda yung kanya pong muffler. Although kulang pa siya sa parang bracket, sana meron pang isa dito para hindi siya prone sa na umuga kasi nag-iisa po eh. Siguro maganda ito, igitna na lang dito para balanse po. Ayun na, meron rin po tatak ng Rossi ang kanyang muffler. And then protected tayo hanggang dito sa kanyang elbow. Meron din mga cover po o heat guard. And then pagdating po sa kanyang engine oil, may capacity po na 800 ml. Then ano po siya ha? Parehas lang din po ng specs ng ating Surf na unang na i-review. Kaya meron po siyang 4-stroke, single cylinder, 2 valve, air cooled, and then carburetor type pa rin po ang kanyang fueling system. And then Euro 3 compliant na rin po ang Bantul 125cc. Pero pagdating po dito sa kanyang pinaka-panel, all analog pa rin po siya. Pero maganda po ang pagkaka-layout dahil ito po, gitnang-gitna yung kanyang speedometer, odometer, and then sa baba yung kanyang fuel gauge, and then yung kanyang pong gear position, ito, and then high beam, low beam na indicator, at yung kanya naman pong turning signal dito sa taas. Then, nagandahan din po ako dito sa kanyang mga switches and button. Dito po sa left side, nandito po ang high beam, low beam, turning signal, and then ito maganda kulay yellow na, kitang-kita to kahit gabi. Yung kanyang horn, ito po, and then choke, and then dito sa kabila yung switch po ng headlight, DRL at saka switch off, and then yung kanyang push button electric starter.
At ito ang maganda ho, nadagdag sa kanyang picture, meron na po siyang charging port dito. Converted na rin sa USB. Ayan. And then meron siyang maliit na pocket dito po sa left side para sa ating cellphone pag magcha-charge. Hanggang dito po sa kabila, ito po ang kanyang ignition. Then meron siyang pocket na medyo malalim din naman dito sa right side. Ayan, meron din siyang hook sabitan ng ating bag na mapapamili. Pero dito sa ilalim po, wala po siya. Okay, ang napansin ko lang pagkakaiba nung 110 sa 125. Okay, ito po, yung kanyang engine ay kulay black po ang kulay. Dito naman po sa kabila, medyo brown siya ito. Or khaki ang kanyang kulay ng engine. Okay, maliit lang po ang kanyang upuan. And then napansin ko mukhang mababa rin po ang kanyang seat height. And then ito meron siyang tatak po dito na medyo reflectorize ang kanyang tatak. Ito Rossi. At mukha namang makapit siya. Mamaya titignan, bubuksan natin ha. Okay, buksan natin para ma-check natin yung kanyang seat. O yan, ito na pala. Okay, medyo bagas pang din naman siya. Ayan, hindi siya madulas. Almost flat seat na po siya. Then check natin yung kanyang U-box. Okay, maliit lang po ha dahil dito na rin nakalagay ang battery. So, konting gamit lang may lalagay natin. And then nasa 3.5 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Same as ng Surf 125. Nasa 40 to 45 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then pagdating po sa top speed, ito po yung 125 ha. Bali nasa 95 to 100 kilometers per hour ang kanya naman pong maximum speed. Sigurado dito po sa 110cc na medyo mababang displacement, asahan na natin mo nasa 80 to 90 ang kanyang pinaka top speed. And then sa fuel consumption, sigurado matipid po ito. Nasa 45 to 50 kilometers per 1 liter ang kanyang consumption. Okay, sampa na tayo. Yos. Kita nyo, ang ganda ko ng distansya nito. Ang layo talaga, nasa mga 4 inches ang distansya sa ating kita. Then napon ako magaan ang kanyang handling dito sa manibela. Okay, ayan. Pag naka center stand, siyempre nakatiyan tayo kahit 5'8 tayo. So, ibaba natin ang center stand. Ayos, malambot po yung kanyang upuan. Then tingnan natin yung sa kanyang shock. Ayan, sumusunod din naman. Ayan. Malambot din po. And then sa kanyang front brake, testingin natin. Ayan, dahil single disc siya, ayos naman ang kapit. Ay, ayun. Medyo dumudulas tayo dahil may plastic po yung ating upuan eh. Pero makapit po siya. Okay, sa rear naman. Yun lang pag metal po na ganito, medyo dumudulas po eh. Maganda sana may rubber. Testingin natin. Okay, medyo malalim yung kanyang rear brake. Siguro pwede na itong adjust na lang sa drum niya.
Okay, unahin natin po ang presyo nitong Bantul 125. Ayan, ka-price din po ng Surf na ang cash po niya ay 44,500. And then magda-down lang tayo ng 3,000. Meron ka ng 125cc na motorsiklo. Ayan po, 36 months o sa 3 taon, 1,820. Then may rebate pang 300, so 1,520 lang. At sa 2 taon po, 2,400, so magiging 2,100. Basta ano ho tayo maagap magbayad. Then sa 1 taon po, 4,150. Okay, ang diferensya niya po sa 110, ito nasa 3,000 po. Dahil ito po cash price ng Bantul 110 ay 41,500. Then ganun din po sa down payment, 3,000. Then sa 36 months, 1,750. 24 months, 2,300. 12 months, 4,970. At yun ang kanyang rebate na 300. So nasa inyo na po ang choice. Kung gusto nyo po na medyo tipid sa gasolina, syempre dito tayo sa 110. Pero kung gusto nyo naman po ng medyo mabilis, dito tayo sa 125. Kaya the decision is yours. At kung anong kaya ng budget, yun po masusunod. Ayan, sana makatulong po sa inyong pagpili ng motorsiklo. Itong Rossi Bantul 125 at 110cc. Kaya hanggang dito na lang po ulit. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.